Jesus is Muslim. Okay naman. Okay na. Understood. Okay, bigyan na natin yung powers kay Mod. Mod, you have the powers. Ayan, magandang gabi sa lahat at shoutout. Naririto po kayo sa aming platform na The Roundtable 80s PH. At gaya na nakikita ninyo at nababatid ninyo sa ating banner, napakalaki. Ito ay isang debate sa pagitan ng isang Kristiyano na si Christian Logic at isa namang Islam na Muslim, si Light of Sunnah. Ang paksang pag-uusapan nila, si Jesus o si Kristo ay isang Muslim sa pangunguna ng affirmative na si Light of Sunnah. So bro, para hindi na tayo tumagal, magpakilala kayo bro. Meron kayong tig-isang minuto. Mauna yung affirmative natin. Go ahead. Ayan, bismillah. Alhamdulillah, magandang gabi po sa lahat at assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. At muli ay Light of Sunnah nga pala, titindig bilang affirmative sa amin pong paksa na Jesus is a Muslim. Yan lang, thank you. Ayan at nakilala nyo na yung ating affirmative na isang Muslim. Yung ating namang opposition o negative side mula sa panig ng mga Kristiyano. Go ahead bro, pakilala ka, 1 minute. Good evening sa inyo lahat. I am Christian Logic, Christian Apologist. I am a Roman Catholic, honorary member ng Knights of St. Justin Martyr. And ako po ay negative for tonight. Patunayan na hindi Muslim si Jesus. Thank you. Ayan, at dahil nagpakilala na sila at bago tayo start formally, paki-like, paki-repost, no? I-share ninyo tong live na to at kayo rin mag-screen record na kayo para kung sakasakali meron kayong kopya ng kanilang usapan. Go ahead bro, kung ready ka na meron kang 10 minutes para ilatag na si Jesus ay isang Muslim. Go ahead bro. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang gabi po para sa lahat ng ating mga manonood at isang pangdaigdigang pagbati ng mga Muslim sa aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa gabi pong ito ay amin pong pag-uusapan ang tunay na kalagayan ni Jesus, no? At bilang Muslim, kami ho ay naniniwala na si Jesus ay Muslim nga, no? So, sa mga argumento na ito na pinaniniwalaan naming mga Muslim ay may mga batayan na kailangang isaalang-alang, no? Sa debating ito ay meron po tayong mga batayan na kailangan hong isaalang-alang. Una, hindi maaaring gamitin ang Biblia para pamalian ang Quran. Dahil kahit po ang reliability ng Biblia ay hindi pa ho matibay o hindi po napapatunayan, no? Internal man o preservation. In fact, hindi ho natin mababalikan kung yung mga nakalagay ba sa mga salin o sa libo-libong mga salin na meron tayo ngayon ay ito ba'y identical sa original sapagkat wala na nga hong original. Okay? Number 1 ho, hindi ho pwedeng gamitin ang Biblia para pamalian ang Quran. For example, mali ang Quran, hindi Muslim si Jesus kasi ito yung sinasabi ng Biblia. So mali hong bagay yan, no? So hindi ho natin pwedeng gamitin yan. Ngayon sa topic na ito, sa temang ito na aking ilalatag bilang patunay na si Jesus ay Muslim, hindi niya ho pwedeng sabihin hindi Muslim si Jesus dahil sinabi ng Biblia. Pangalawa, hindi maaaring gamitin yung tinatawag nila na history. Okay? Hindi po pwedeng pamalian gamit ang history ang Quran. Bakit ho? Dahil ho kung gagamitin ho nila ang history, wala tayong historical record na si Jesus ay Muslim kaya hindi siya Muslim dahil walang history na nagsasabi, magiging double standard ho ang ating kalaban. Bakit ho magiging double standard ang ating kalaban? Kasi ho,
pag sinabi natin na walang historical record, therefore mali, so meron ho tayong mababasa sa Matthew chapter 27 verse 57 to 53. Ang sinasabi ho rito, at nang mabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na nangatutulog ay nangabuhay. At paglabas nila sa mga libingan, pagkatapos ng kanilang pagkabuhay ng muli, ay nagsipasok sa bayan at nagpakita sa maraming tao. Wala ho itong historical evidence, no? Wala pong historian na nagsasabing na i-record ito o totoo ito, maliban lamang sa Biblia. Kaya ho, hindi ho pwedeng gamitin ni Christian Logic na mali, hindi tama ang claim mo na si Jesus ay Muslim kasi walang historia na nagsasabi na siya ay Muslim kaya hindi siya Muslim. Dahil pag ginamit niya ito at ipinagpilitan niya ito, babagsak ho siya sa pagiging double standard. Kailangan niya ring aminin na hindi tunay na nangyari ang Matthew chapter 27 verse 52 to 53 dahil wala rin ho itong historical evidence. Pangatlo mga kapatid, para mapatunayan ang claim na ito, kailangan na ang information ay nagmula sa all-knowing, mula sa hindi nagkakamali, no? So ngayon, patutunayan ho natin na si Propeta Jesus ay Muslim, no? Ngayon, batay sa paniniwala o pinagkukunan naming mga Muslim, ay ito ho ay mula sa Quran, na siyang pinaniniwalaan namin na nanggaling sa all-knowing mula sa hindi nagkakamali. Galing ho sa all-knowing na kung saan siya po ang nakakaalam ng lahat ng bagay, siya po ang nakakaalam ng katotohanan sa pagitan ng naisulat at hindi naisulat. Ano yung tinutukoy nating naisulat at hindi naisulat? Marami hong kaganapan na kung saan ay hindi ho naisulat sa kasaysayan. Ngunit ito ho'y nalalaman ng all-knowing. Tandaan ho natin ang Quran ay revelation. Pag sinabing revelation, ipinaparating ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bagay na na gustong ipaalam sa atin at hindi ang mga bagay na gusto nating malaman. Magkaiba ho yun ha? Magkaiba yung gusto nating malaman sa gustong iparating sa atin. Ang Quran ay revelation na kung saan ay ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala para iparating sa atin ang mga bagay na gusto niyang iparating o gusto niyang malaman natin. Okay. Ang Diyos ay hindi ho nagkakamali. Ang kanyang salita ay wala hong kamalian. At ang Quran ay walang kamalian, kaya ito ho ay salita na nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang all-knowing at hindi nagkakamali. Ngayon, sasabihin nila na circular argument yan. No? Circular argument yan. Dahil ang batayan ng paniniwala mo ay galing din sa Quran at hindi galing sa independent source. So, hindi po dahil ang Quran o hindi po papasok sa amin ang tinatawag na circular argument. Bakit ho hindi papasok? Kasi ho ang Quran ay meron hong tinatawag na falsification. No? Meron pong tinatawag na falsification na kung saan ay pang-counter doon sa sinasabi ninyong circular argument. Ano bang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبَدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga paganong mga Hudyo, mga paganong Arabo, Hudyo at Kristiyano, kung kayo ay nag-aalinlangan sa Quran, kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang Quran, gumawa kayo ng katulad neto at tawagin ninyo ang inyong mga saksi kung kayo nga ay nagsasabi ng katotohanan. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. At kung hindi ninyo magawa at katotohanan hindi ninyo magagawa, katakutan ninyo ang impyerno na ang panggatong ay mga tao at mga bato. At sa isa pang talata ng Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Hindi ba ninyo isinasaalang-alang ang Quran? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ.
kung ito ay nanggaling sa iba at hindi nanggaling kay Allah, lawajadu fiha ikhtilafan kathira, ay makakatagpo kayo rito ng kamalian. So ngayon ho, ipinakita ko sa inyo ang authority ng Quran. Sa topic na ito, una, himay-himayin natin. Hindi ho pwedeng gamitin ang Biblia para sabihing mali ang aming claim. Pangalawa, hindi po pwedeng gamitin ang historical para sabihing mali ang aming claim dahil papasok ho siya sa double standard. Dahil kung gagamitin niya ang history, kinakailangan niya ring tanggapin na mali ang Matthew chapter 27 verse 52 to 53. Ngayon ho, nailatag natin na ang Quran ay authority pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa mga pangrelihiyong usapan o sa mga bagay na lingid sa kaalaman natin, lingid sa kaalaman ng siyensya, lingid sa kaalaman ng mga historian. Dahil marami pa pong hindi alam ang historian, marami pa pong hindi alam ang mga scientists na kung saan ay alam na nag-iisang Diyos. Ngayon punta ho tayo sa topic dahil ho nailatag na ho natin na ang Quran ang tanging authority bilang absolute truth. Ngayon ho punta ho tayo. Si Jesus nga ba ay isang Muslim? Ang sagot po ay yes. Sa Quran chapter 42 verse 13, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilayhi Allahu yajtabi ilayhi may yasha'u wa yahdi ilayhi man yunib." Sa Tagalog ho, sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala. Time. Okay. Minutes. Okay, so this is my opening. Good evening, my brothers and sisters, my adjudicators, and my worthy opponent. Okay, so today we are not gathering merely to discuss a difference of theological opinions. We are here to address a profound digital, historical, and spiritual crime of identity theft. The unauthorized retrospective hijacking of a historical person of Jesus of Nazareth. The claim is frequently made in comparative religion that Jesus of Nazareth was in reality a Muslim. While this assertion is often delivered with deep religious conviction, it completely collapses under the weight of historical, linguistic, and objective scrutiny. It is an act of identity theft where a historical figure is stripped of his true identity, his name is co-opted, and completely different set of credentials is forged into his legacy. So to help us understand the magnitude of this intellectual theft, I want to use an analogy close to home. Imagine if someone today claimed that Jose Rizal was a diehard fan and a daily TikTok user, a Facebook user, and an iPhone user. If you point out that none of those things existed in 1896, they would reply, well, Rizal loved national connection in writing, so since TikTok connects people and involves media,
Rizal must be fundamentally a TikToker. So you see right through the absurdity, correct? It is a massive anachronism, forcing a modern reality onto a historical figure who lived centuries before the reality was ever conceived. Today, we will examine 5 distinct professional scopes to prove that calling Jesus as Muslim is linguistically impossible, historically inaccurate, and structurally a fallacy. Okay, so let us start. So etymological and linguistic. So let us start with the words. In Arabic, Muslim means one who submits to God or one through God. So the proponents, this claim argue that since Jesus submitted to the one through God, then he must be a Muslim. But linguistically, this is a definition shuffle, a linguistic forgery. By this logic, you mean a jeepney is simply a motorized vehicle used for public transport. Then a London double-decker bus is also a jeepney? A New York subway car is also a jeepney? But we know the words that carry specific historical, cultural, and structural DNA. Jesus did not speak 7th century Arabic. He spoke 1st century Aramaic and Hebrew. To take a specific 7th century Arabic religious identifier and retroactively slap it into a 1st century Jewish rabbi is linguistically imperialistic. It strips Jesus of his actual linguistic context and force-fit him into a latter framework. Number 2, historical scope. Okay, history is bound by time and space. Based on history, Jesus lived, walked, taught in Judea between roughly 4 BC to 30 AD. Islam, as an established religious system with its distinct pillars and scriptures, community identity, which we call Ummah, they were developed in the 7th century by the Prophet Muhammad, which is 600 years later. So claiming Jesus was a Muslim is like claiming that Lapu-Lapu was a citizen of the Republic of the Philippines. Again, absurd. The reality is Lapu-Lapu was a chieftain of Mactan. The concept of the Philippines didn't exist until the Spanish colonization and the subsequent independence centuries later. Jesus was a 1st century Jewish prophet and rabbi. Islam, as a distinct theological, social, political system, didn't exist until 600 years later. So what is the flaw? You cannot be a citizen of a republic that hasn't been founded yet. You cannot belong to an institutionalized faith that has not yet entered into humanity. So number 3, theological scope. The theological core of Jesus' teaching is number 1, it is incompatible of Islamic theology. The fatherhood of God. Jesus taught his disciples to pray, "Our Father who art in heaven." But in Islamic theology, Allah has no partners, no children, explicitly not a father. He neither begets nor is born. That is based on Surah Al-Ikhlas. The Hebrew name Yeshua or Jesus means Yahweh is salvation or Yahweh saves. So do you believe that Yahweh is your salvation? So can you call Allah Yahweh? No, you cannot, because you reject these terms because of your theology. Number 4, the ontological scope. Who did Jesus claim to be? This is the nature or ontology of Jesus. This is where the identity theft becomes most glaring. In Islam, Jesus, Isa al-Masih, is highly revered as a human prophet, a created being who was explicitly not crucified, did not die on the cross, and is certainly not divine. Yet the earliest historical layers of Jesus' movement point to a radically different nature. Jesus acted with an authority reserved only for Yahweh. He forgave sins on his own authority. He received worship. He reshaped the sacred Torah by saying, "You have heard it said, but I say to you." And he referred to himself as the Son of Man,
who would ride the clouds of heaven. While Islam teaches that salvation is achieved through submission to Allah, repentance, and good deeds, but Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Now let us, of course, I have anticipated what was his argument. It is faced with absolutely lack of historical, linguistic, and textual evidence. It was without any first century supporting idea that Jesus was a Muslim. My opponent will likely resort to a logical fallacy known as special pleading. That's what he did. They will say, he said, that the reason that New Testament doesn't show that Jesus acting like this, or we cannot use the Bible because it is corrupted. Yeah, that's a fallacy, brothers. That is a fallacy. Notice what this argument does. It creates a rigged game. You are making a cover-up mechanism for identity theft. In the Philippines, we call this palusot, a convenient excuse to bypass accountability. In informal logic, it is an unfalsifiable claim. If you argue that all data contrary to your point is fake simply because it contradicts your point, you are no longer doing history and linguistics. You are engaging in vicious circular reasoning. Yes, you are. So to conclude, my brothers and sisters, Jesus was born a Jew. He lived as a Jew, taught as a Jewish rabbi, and died under the sign that read, King of the Jews. To attempt to rebrand him as a Muslim is an identity theft of the highest historical order. It is an anachronism as glaring as giving Jose Rizal an iPhone, a historical paradox as deep as making Lapu-Lapu a modern Filipino voter, and a logical maneuver dependent on special pleading. Brothers, I look forward on how he would be able to justify or to do his rebuttal with all the evidence that I have laid out that makes Jesus not a Muslim, using his 7th century tools and without rewriting history in the process. And with that, thank you. Ayan, maraming salamat sa iyo, Christian Logic, at sa 10 minutes mo na pagtindig upang igiba yung affirmative side. Ngayon, dadako na tayo sa rebuttal round ng affirmative kung saan susubukang sagutin at ipagtanggol ni Light of Suna yung kanyang posisyon na si Jesus ay Muslim. Kung ready ka na, Light of Suna, meron kang 8 minuto para i-rebut yung mga napag-usapan nyo. Go ahead, bro. Okay, bismillah. Unang-una sa akin, unang pagtindig kanina, nilatag ho natin yung mga bagay-bagay na kung saan ay illogical na gamitin ni Christian Logic. Okay? Dahil kung gagamitin niya ito bilang argumento laban sa akin, ay hindi titindig ng matibay ang kanyang argumento. Una, sinabi natin, hindi niya pwedeng gamitin ang Biblia para pamalian ang Quran. Hindi niya pwedeng gamitin ang Biblia para pamalian ang Quran. Kasi kahit ang Biblia ay hindi po natin mapagkakatiwalaan kung ang sinasabi ba nito ay totoo. No? Sabi ni Raymond Brown, meron kayong higit 10,000 na mga scripture at wala hong identical doon. Okay? Pangalawa, wala ho kayong original na babalikan kung ang verse, for example, yung verse na mga ginamit kanina ni Christian Logic para patunayang si Jesus ay hindi Muslim. Marami siyang pinagbabasa kanina. No? Pero wala akong maalala na nagbanggit siya ng talata. No? So, yung mga sinasabi ni Christian Logic, pwede rin nating sabihin that is a claim. No, kasi wala naman hong original na babalikan para malaman kung itong sinasabi niya ay identical nga ba doon sa original.
For example, si Brother You Will Die, meron siyang ipinablish na aklat. For example. Tapos wala akong pambili nung aklat ni Brother You Will Die, kaya nanghiram ako sa kaibigan ko na mayroong aklat na yon at kinopya ko ito. Ngayon, ipinagmamalaki ko. Itong sulat na ito ay identical sa aklat ni You Will Die. Ngayon, sasabihin pa, paano mo patutunayan? O dalhin natin kay You Will Die ito at ikumpara natin page by page, stanza by stanza, letra por letra. Merong babalikan. Ngayon, kung mali yung sulat ko, ma-identify, mali ito kasi ito yung nakalagay doon sa tamang aklat. Ang Biblia ho, wala na hong ganyan. Kaya nga ho, hindi pwedeng gamitin ni Christian logic na batayan ang isang mali para pabulaanan ng isang tama. Again, hindi po pwedeng gamitin ang maling batayan para pabulaanan ng isang tama. So ngayon, tapos na ho tayo doon sa argumento ni Christian logic. Dalawa na ho yung pinagsama natin. Una, hindi pwedeng gamitin ang Biblia. Pangalawa, ang stand ni Christian logic kanina, wala na rin ho. No? Sapagkat hindi ho relaya. Pangalawa, yung history. Ginamit niya yung history. No? Ginamit niya yung history. Nakalimutan niya yata na ang Islam ay hindi ho tribo. No? Hindi ho tribo. Ngayon, ginamit niya ang history. Wala daw historical evidence na nagsasabing si Propeta Jesus ay Muslim. Again, ano ba yung sinabi natin kanina? Kung ipagpipilitan ni logic na gamitin ang history para itindig ang paksang ito, mas pinatunayan na ni Christian logic na hindi nga pwedeng gamitin ang Biblia bilang batayan sa topic na ito. Sapagkat kung walang historical evidence, hindi tunay o mali o hindi tama ang claim ng isang pananampalataya. So sa makatuwid, ang Biblia, yung Matthew chapter 57 kanina, 27, kung di ako nagkakamali, verse 53, hindi pala yun tama. Therefore, ang Biblia naglalaman ng hindi tama. Okay, which is hindi siya walang historical evidence na nangyari na nung si Jesus ay ipinako at siya'y namatay, nagsipaglabasan ng mga patay doon sa libingan at nagpakita sa maraming tao, wala hong historical evidence niyan. So therefore, yan po ay mali. At ang Biblia naglalaman ng kamalian. Kaya hindi natin pwedeng sabihin ito'y galing sa Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi nagkakamali. Ngayon, puntahan naman natin yung sinasabi niya kanina na papaanong magiging Muslim si Propeta Jesus ganung hindi naman siya nakakapagsalita ng Arabic. Ito yung hindi niya nauunawaan. Wala kaming claim na si Jesus ay nagsasalita ng Arabic. At wala rin kaming claim na ang mga propeta ay Arabic lamang ang kanilang salita. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Sinabi ni Allah na nagpadala siya ng mga propeta o nagpadala siya ng mga revelation sa mga propeta nang naaayon sa kanilang mga lingwahe. Kaya hindi kailangan na si Jesus ay marunong mag-Arabic para matawag siyang Muslim. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ay ipinadala niya ang mga revelation sa mga propeta gamit ang kanilang mga lingwahe. Kasi kung si Propeta Jesus pinadalahan siya ng revelation gamit ang Arabic, hindi niya mauunawaan kasi hindi siya nagsasalita ng Arabic, no? Kung si Solomon or yung iba pang mga propeta, sila David at yung mga nauna pang mga propeta, kung pinadalahan sila ng revelation gamit ang Arabic, hindi rin nila mauunawaan, no? So ngayon, wala hong nailatag o hindi po nagiba ni Christian logic ang ating claim. Manapa ay pinatutunayan niya lalo na ang kanyang argumento ay pagsang-ayon sa ating mga inilatag. Ang Biblia, hindi pwedeng batayan. Bakit? Kasi ginamit niya ang historical evidence.
na kung walang historical record, walang historical evidence, hindi tama o hindi totoo o mali ang paniniwala. Therefore, giba lahat ng inilatag ni Logic. Giba lahat ng kanyang pinagsasabi kanina. Dahil mismo ang Biblia, maraming mga talata na hindi sinusuportahan ng historical evidence. Wala pong historical. Marami hong talatang ganyan. Ngayon, kung ipagpipilitan niya yan, tapos na ho. Pinatunayan ni Logic na hindi authority ang Biblia para sa paksang ito. Yun lamang po, Mr. Moderator. Magandang gabi ulit sa inyong lahat. At ang napakinggan ninyo ay yung rebuttal ng ating affirmative at si Laito Suna. At para sagutin yan, syempre, meron ka ring 8 minutes Christian Logic at kung ready ka na, rebuttal round tayo, bro. Okay, thank you. Okay, so what we actually experienced dun sa latag ni Laito Suna is actually 95% scoping, and 5% rhetorics. Wala akong narinig na ebidensya, kundi Arabic quotations. Okay, so basagin natin lahat. Katulad ng ginagawa ko dati, this is really my world. Okay? Number 1, corruption claim. Na sinasabi niya na bawal daw gamitin ang Biblia bilang source. Okay? So this is what you call a red herring. Okay, number 1, hindi yan yung topic natin. Number 2, again, I am so right. That is a special pleading fallacy. Diba? This is how they could control, diba, and limit your resources. Diba? Pero guess what? You know, in the Quran, actually, sa Surah 1094, it says there that, O Muhammad, if you are in doubt of that which we have revealed to you, then ask those who have been reading the scripture before you. The truth certainly has come to you, Lord, so never be among the doubters. Ano daw to? Sabi ni Allah, kung meron ikaw doubt sa mga nire-reveal dito sa Quran, sino daw dapat tanungin? Yung mga nakabasa ng previous scriptures, which is what? The Torah and the Gospel. Kami ang dapat yung tanungin. So hindi totoo yung sinasabi niya na we are not an authority over the Quran. We are the authority over the Quran. Because without our confirmation, your prophet may not be the prophet that you're claiming to be. Okay, number 2, external critic to, kapatid. Kung naiintindihan mo what an external critique is that meron kang historical claim, meron kang theological claim. So ngayon, sa lente ko, diba, ito ang katotohanan. So titingnan natin kung may katotohanan yung mga claim mo based on external sources. Tama? Based on external sources. That is an external critique. Kasi if you claim that, you know, my Bible is unqualified to be the source of Jesus, wow. So that would actually disqualify your Quran, which is what? Written 600 years after. So what makes your Quran be the authority to someone who lived in the 1st century, tas you wrote the Quran in the 7th century? Hindi ikaw ang dapat magsabi kung tama yung sinasabi mo kung sino dapat may authority. It's gonna be the judges who is going to make that, not you. Okay? And number 2, yung sinasabi nating circular reasoning, and that is very true. Diba? Yung sinasabi mo na, okay, ito ang dapat na standard, dapat ang Quran kasi all-knowing si Allah. Diba? That is a different topic. I can actually debate you and prove to you that your Quran is false. You are presupposing that the author of the Quran is God. Diba? Pansinin niyo po, ano yung latag ko? Did I mention about the Bible being the holy book? No. I just cited historical facts. Now, ito kasi yung problema. Doon sa sinasabi mong Matthew na pinagdidikdikan mo, actually, you know what? I don't care. Okay, that is irrelevant in this topic. Okay?
Ang difference natin is that yung Matthew na kiniklaim mo, which is what? Non-salvific, and also sabihin na natin really off the topic, that is also debatable. Diba? This is versus your claim that Jesus is a Muslim na walang patunay, samantalang kami merong patunay na hindi siya Muslim. That is the difference. That is the difference. So yung sinasabi mong falsifiable kayo, no. Paano kayo naging falsifiable kung it's gonna be based on circularity? The Quran, di ba, based on what I said, the 600 years pa sinulat after Jesus, disqualifies itself to be the primary source for Jesus. That is how proximity to the events work. Ganyan ang ebidensya. Now, sa akin lang po, no, brothers and sisters, is that in history, there is what you call consensus. I don't care if you tell me that absolute truth, yung Quran po ninyo. I don't care. That is just a claim that you cannot prove. Okay? We talk about consensus. We talk about history. That is what is acceptable in this kind of debates. Okay? Because if you're claiming that you are absolute truth, yung Quran po ninyo, and yet umaasa kayo sa fallible hadiths and fallible tafsir na nagsusuntukan, then how is that absolute truth, bro? So I have laid down solid arguments, diba, to disprove rather, that Jesus is a Muslim. He is not. Historically, theologically, and linguistically. And hindi mo yan nabali. Okay? So yung sinasabi mong nabali mo, most likely it's just like your crucifixion claim. It's just made to appear so in your eyes. And lastly, ganito po, no? Yung sinasabi niyang scholar na Raymond Brown, di ba? Again, brothers, he just quoted like what? Like a sentence. He didn't bother to give us the conclusion of that author. Bakit? Kasi the last time I cooked him, di ba? He was caught in a baking situation wherein he had to admit to himself na he coat-mined. Okay? So this is how we roll. Okay? I have rebutted all of your arguments, and yung sinasabi mo na disqualified ang Bible, I certainly do not agree with that, because if I ask you what is the language Jesus spoke, and you will tell me it's Aramaic, saan nakalagay sa Quran na Aramaic ang sinalita niya? Wala doon. Okay? Everything that you would have to know, you will have to go to my Bible. Thank you very much. I waive my time. Ayun, thank you very much, Christian Logic, yung ating opposition o yung negative side. At yung napakinggan po ninyo kani-kanina lang ay ang kabuuan ng lahat ng presentation at rebuttal ng affirmative na si Light of Sunnah at yung negative na si Christian Logic. At para naman sa susunod na kabanata nitong debate nila, yung cross-examination. At para po sa ating mga viewers, ay ito po, pagmasdan ninyo, pakinggan ninyo kung sino para sa inyo yung lalamang, no, sa tanungan, no, sa tanong at sagot, kasi kabilang po kayo sa magiging hukom kung sino po yung mananalo sa kanila. Kayo po yung ikatlong bahagi, no, yung ating mga viewers. Kaya pakinggan nyo po para matansya ninyo sino yung lumamang. At para sa unang pagtatanong, merong 20 seconds to answer. At alam nyo naman yan, hindi kayo baguhan sa debate. Pagka merong nalabag na batas, yung ating rules, mag-object sa akin. Huwag kayong mag-reklamo sa isa't isa. Sa akin kayo lalapit. Kung ready na kayo, si Christian Logic ang unang magtatanong para kay Light of Sunnah. Go ahead, bro. Hindi ako narinig.
turn. Hello, sorry. Audible ako. Naka-mute. Ayan, okay. Ulitin natin bro, meron kang 8 minutes ng pagtatanong kay Leto Suna. Suna, meron kang 20 seconds to answer. Go ahead. Cross-exam. Kinig tayo. Okay, thank you. Okay, so sa linguistics, ibig sabihin ng Jesus in Hebrew is Yahweh salvation or Yahweh saves. Okay. So do you affirm this, yes or no? Now, Mr. Moderator, next question. Okay. So since Yahweh, you don't agree that Yahweh or Jesus' name is Yahweh, Yahweh salvation. Okay, as a Muslim, can you call God a father? No, Mr. Moderator. Kaya nga ito yung inaano natin kanina. Okay, ginamit niya yung Biblia kanina para patunayang mali ang Quran. Kasi sa Quran hindi pwedeng tawaging ama, samantalang sa Biblia, pwede. Kaya ito yung maling pamamaraan upang pamalian ang Quran. Again, hindi ho yan ang tamang batayan. Next question, bro. Next question. Okay, so can you call Allah a father in any sense? Yes or no? No. Okay, very good. Okay, and basically, ang stance mo dito is that kaya hindi pwedeng tawaging Allah Father kasi hindi siya pwede magbigit. Tama ba? Hindi lang yan, Mr. Moderator. Kasi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na tawagin siya sa lahat ng kanyang mga pangalan, Asma'ul Husna. At wala doon sa Asma'ul Husna yung pagiging father. Kaya bukod ho doon sa sinabing hindi siya ipinanganak at hindi siya nagkaanak, hindi lamang ho yan yung batayan namin. Next. Okay. Saan ang patunay mo na si Jesus ay nagpatira pa? Hindi lang. Objection, Mr. Moderator. Okay, stop the time. Ano yung objection, bro? Kasi ang objection ko rito ay mali ang pagkakaunawa niya sa salitang Muslim. Okay? Kasi the word Muslim is not talking about sa pagpapatira pa. Hindi dahil walang pagpapatira pa, ay hindi na Muslim. Yun yung... Okay, objection. Okay, counter objection, bro. Yes. Eid, kasi ganito, no? That question is very relevant dito sa topic because ang pagiging Muslim is overall na ginagawa ng isang tao. Now, I want to know, di ba, kung saang ebidensya because they keep on claiming that Jesus prostrated. So I want to know kung ano yung ebidensya nito within the Quran. Okay, itong decision ng moderator. Objection is denied. Ito so na pagbibigyan natin yung tanong na ulitin at sa pagkakataong ito bro, nararapat kang sumagot sapagkat ang tinatanong ay ebidensya at hindi tayo nasa inuman, nasa debate tayo. Kailangan natin ng ebidensya. So go ahead bro, pakiulit ang tanong at pag sumagot si Suna, start the time. Host, go ahead. Walang Negative? Hindi ka rinig bro, hindi ka rinig. Pakiulit yung tanong mo. Okay, my question is, what evidence do you have na si Jesus ay nagpatira pa katulad ng isang Muslim? Okay. Ito yung sagot ko, Mr. Moderator. Sa kanyang hinihingi na pagpapatira pa, ay wala ho tayong mababasa. Kaya nga sinasabi ko na ang Islam ay hindi patungkol sa pagpapatira pa. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 5 verse 48 na lahat ng mga propetang ipinadala niya ay may kanya-kanyang batas na ibinigay sa kanya. May kanya-kanyang pamamaraan. Next question. Okay, next question. Okay, isn't it true? Okay, isn't it true na usually pumupunta kayo sa Matthew 26 o sa Mark 26:39 para patunayan na nagpapatira pa si Jesus? Yes or no? Ako personally, no. Hindi ko ginagamit ang mga talatang yan para sabihin si Jesus ay Muslim. Sapat sa atin ang Quran. Okay, very good. Okay, so kung si Jesus ay, let's say, nag-exist ngayon bilang incarnated Christ at tinawag niya ang kanyang ama, ang kanyang Diyos bilang ama at nagdasal siya, shirk ba yun? Hindi pwedeng mangyari yun. Kasi unang-una, kung mabubuhay man siya ulit ngayon at siya'y magiging isang propeta pa rin, hindi niya lalabagin yung mga bagay na yan.
Okay? Kaya lang naman naniniwala kayong si Jesus tinawag niyang Ama, ang Diyos, dahil sa mali-maling Bible na ito. Oo, naniwala kayo sa mali-maling sinabi ng Biblia, kaya naniniwala kayong tinawag nga siyang Ama. Pero wala tayong identical na makukunan na Next totoo question nga. tayo, bro. Next question. Okay, so let me rephrase my question. Okay, if Jesus lived right now as a modern Muslim, okay, hypothetical po ito. If he lived as a modern Muslim and he prayed, Father, our Father who art in heaven, is he committing shirk? Yes or no? Mali nga yung tanong mo kasi kung darating siya bilang isang Muslim at isang propeta, Objection. papasakop siya sa batas ng Diyos. At ang batas Bro, ng Diyos, bro. hindi Wala, mo bro. pwedeng tawagin. May objection? It's a fair question. So it is a categorical question. So he has to answer it. Okay bro, hindi ko na hihingiin Light of Suna yung counter mo kasi ayon sa rules natin, no, alam niyo yan, pagka-categorical, una muna ang categorical bago yung paliwanag o yung palusot. No, so sagot muna ng categorical. Para sa ikagaganda ng recording at para sa kabatiran ng lahat, pakiulit Christian Logic yung tanong at sa pagkakataong ito, Light of Suna, pakisagot muna yung categorical bago yung paliwanag. Go ahead, Christian Logic. Okay, let me repeat my question. If Jesus was a modern Muslim today and he prayed, Our Father who art in heaven, is he committing a shirk as a Muslim? Yes or no? Ano? Hindi siya magkukumit ng shirk. Okay? Ngunit, siya ay magkakaroon ng kasalanan. Okay? Magiging makasalanan siya. Pangalawa, hindi nga mangyayari yon. Dahil kung darating siya ngayon at isa pa rin siyang propeta, hindi niya babaliin ang kautusan ng Diyos at hindi siya gagawa ng mga inventong aral. Next question tayo. Okay, next question. Okay, as a Muslim, pwede mo bang sabihin na I am the way, the truth, and the life? No one comes to the Father except through me? Yes or no? No, dahil una, hindi ko namang kinikilala na ang Diyos ay Ama. Okay, pwede kong sabihin na si Jesus ang daan at katotohanan, walang makakapunta sa paraiso kung hindi sa pamamagitan ng mga turong ibinigay o revelation, pagsunod sa revelation na ibinigay ng Allah kay Jesus. Next question. Okay, next question. Ang Islam nagtuturo na si Jesus ay born of a virgin. He's just a Messiah, just a prophet, at hindi siya na-crucify. Okay, so ang tanong ko, if Jesus is truly a Muslim, can you name a group of follower recorded in the 1st century that believes all of these 4 things? Again, sinabi natin, historical, binigay na natin kanina kung ano yung pananaw natin Objection. pagdating sa historical. Okay. Okay, objection. Categorical po yan. Sabi ko. Light of Suna para klaro yung ating audio at recording. Pamute mo na bro. Ayan. Ano yung objection bro? Ed, it's a categorical question. I'm asking if he could name a group of follower recorded in the 1st century that believes in all of these things. That's a yes or a no. Okay bro, Light of Suna, hindi ko na kukunin yung counter mo dahil ito ay malinaw na yes or no categorical question. Pero ang tanong sa'yo kung pwede ba o kaya mo, ayan pala, kung kaya mong magbigay. So yes or no ba bro, kaya mo bang magbigay ng hinihingi niya sa tanong niya? Go ahead bro, sagot. Okay. Una, yung tanong niya na specific, na hindi natin kayang magbigay ng mga pangalan, no? Ng mga pangalan. Parang ganito rin yan eh. Yung 5,000 pinakain ni Jesus, kung totoong nangyari yan, magbigay nga siya ng mga pangalan. Di ba? Objection, So, Ed. Objection na lang. Sorry. Wait lang bro, sumasagot pa kasi bro eh. Oo. Okay. Pasensya na. Patapusin natin yung Sagot. para kompleto lang. Turn Okay. pa, makisuyo ako sa turn pa ulit ng 20 seconds para fair naman tayo sa sagot. Gusto na. Go ahead bro. So ngayon, yan na nga yung sinabi natin kanina. Ang Quran ay revelation. Ibig sabihin, mga bagay na gustong iparating sa atin ni Allah at hindi mga bagay na gusto nating malaman. Si Christian Logic, gusto niyang malaman.
Samantalang ang Quran ay revelation na gustong ipaarating o ipaalam sa atin ng Diyos. Yun. Okay, next question tayo bro. Christian Logic. Tanong tayo, Christian Logic. Narinig ba kami? Hello. Okay, thank you. Go ahead bro. Okay, next question. Can you name one credentialed secular historian that believes that Jesus was a Muslim? Yes or no? No, again, Mr. Moderator. Kagaya ng sinabi natin kanina, hindi natin pwedeng isaalang-alang ang ating paniniwala sa history. Pangalawa, hindi pwedeng gawitin ni Christian Logic yan dahil magiging double standard nga siya dyan. Dahil kung hindi sinabi o walang record, ibig sabihin mali. Therefore, maraming record sa Biblia na Next hindi question, napatunayan ng history. Next question. Okay, next question. Okay, as a Muslim, can you say something like this? Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. I glorified you on earth, having accomplished the work that you have gave me to do. And now, Father, glorify me in your presence and with the glory that I had with you before the world existence. Can you say that as a Muslim, yes or no? No, again, Mr. Moderator, no? Unang-una, yung mga binanggit niya kanina, ay mababasa natin yan sa Biblia na kung saan ay hindi natin alam kung totoong sinabi ba yan ni Jesus kasi nga wala na tayong original na babalikan para tignan, i-cross-reference kung totoo bang, ito bang sinabi na ito ay totoong sinabi ni Jesus according sa original. Wala na ho tayong ganyan. Ang tanging meron na lang kayo, claim na sinabi niya nga ito, sinabi niya nga Next yun. question. Pero wala. Next question. I think last Okay. question na to kung pasok pa. Go ahead bro. Last This is my question siguro to. Last question. Can you name one eyewitness testimony recorded in the first century that Jesus was a Muslim? No, wala po tayong maibibigay. Again, eyewitness, hindi palaging nagpapatunay na kung hindi o walang eyewitness ay mali na. For example, marami ring kaganapan sa Biblia na wala namang eyewitness. Sino yung eyewitness ni Samson nang biniyak niya ang bunganga ng leon? Wala namang eyewitness yon. So, hindi rin tunay na nangyari yon. Ayan po, Mr. Moderator. Ng kanilang cross-examination, tanong at sagot ng negative side patungo sa affirmative. At para naman makabawi at maging patas para kayo makumbinse, no? Magtatanong na yung ating affirmative sa ating opposition. Kung handa ka na bro, magtanong, Light of Suna, magtanong ka na bro. Ito yung tanong ko. Sa isang debate, Christian Logic, dapat ba nating kaagad paniwalaan ang isang statement na hindi bine-verify kung reliable ba yung kanyang source? Yes, we can do that for as long as you are able to see kung consistent yung nilalaman ng isang dokumento. Hindi kailangan, teka lang po, meron pa ako 7. Hindi kailangan malaman kung identified yung author niyan o hindi for as long as consistent yan. Next question. Okay, next question. So sa makatuwid, pag may sinabi ang isang tao, kailangan na lang nating paniwalaan lahat sapagkat sa isang lugar na yan ay pare-pareha sila ng sinasabi. So kailangan na nating maniwala dahil consistent yung kanilang sinasabi. Objection. Okay, strawman po yun. You will die dun sa stance ko. Hindi ko sinabing hindi magbe-verify. Kaya nga sabi ko, i-verify pa din basta consistent dun sa data. Counter objection. Christian Logic, no? Clarification. Yung ino-object mo dito, strawman yung tanong. Tama? Yes. Okay, may counter ka dun? Light of Suna? Una, hindi yan strawman. No? Kasi ang tanong ko ay doon sa sinasabi niyang pagiging consistent. Kung ang sinasabi ay consistent, so hindi na natin, hindi na kailangan na paniwalaan na natin kasi consistent yung sinasabi. So yung tanong ko ngayon is pagtatanong doon sa pagiging consistent ng isang claim. Okay. Ito ang hatol ko sa objection. Objection denied. Christian Logic kasi hindi kasi direct strawman yung question, no?
Siguro hindi kayo familiar dyan, pero para alam nyo, yung tanong mismo hindi yan strawman. Maaari yung tanong naglalaman ng strawman. Kaso ang in-object mo, yung tanong ay strawman. So technical lang ako dito, bro, no? So again, ulitin nila ito na yung tanong. Then kung anong sagot mo, bro, pagbibigyan ko. Go ahead, bro. Okay, thank you. Kasi sabi niya kanina, nung tanong ko kanina, dapat na lang ba nating paniwalaan agad ang isang claim at hindi nasuriin ang evidence? Sabi niya, pwede. Pwedeng paniwalaan na hindi nasuriin kung consistent ang sinasabi. Ngayon, sa isang lugar, Christian Logic, sa isang lugar, parehas sila ng sinasabi. So dahil consistent yung kanilang sinasabi sa isang usapin, so dapat na natin yung paniwalaan na hindi na tayo nagsusuri. Again, my answer to that is pwede natin tanggapin yan. Okay, ang basis natin dyan is yung consistency ng claim. Kung ito ba'y in line dun sa mga documents in hand. Okay, so basically, if you're referring to the Gospels, marami tayong ebidensya na consistent po yan. Okay, next question. Next question. Kung meron bang kaganapan sa Biblia na hindi sinusuportahan ng historical record, ibig ba sabihin mali ang Biblia o kulang pa ang pag-aaral ng history? Well, not necessarily. Okay, if you're asking kung ibig ba sabihin nun, mali na kaagad, not necessarily. Of course, yung absence of evidence, hindi naman yan yung pinakabatayan kung totoo yan o hindi. Okay, thank you. Next question. Kung ang isang sinasabi sa'yo o ang isang kaganapan ay walang eyewitness, nangangahulugan ba na hindi na totoong nangyari yon? Kasi walang eyewitness? Well, again, not necessarily. Pero in the case of Jesus, okay, for example, in the crucifixion that has so many eyewitnesses, di ba? And you have the Jews and the Christian, you have the Jews and also his followers and also the Romans, di ba, having seen. And that's why meron tayong historical data niyan. Okay. Pero agree ka na meron ding mga kaganapan sa Biblia na walang eyewitness? Yes, there are, of course. Hindi naman lahat yan ay eyewitness accounts. We cannot specify. Pero specifically, when it comes to Jesus being a Muslim, okay, I don't think there is eyewitness for that. Okay. So, mali ang claim namin na Muslim si Jesus dahil una, walang eyewitness. Pangalawa, walang historical. Tama? Not necessarily. Okay, kulang kasi. Again, ang latag ko, mali ang linguistics. Okay, mali ang linguistics, historically inaccurate, tapos walang eyewitness accounts, walang konsenso sa history. Okay. So, mali ang claim namin kasi linguistically, walang historical record, walang eyewitness. Kaya mali ang claim namin. Tama? Mali? Yes, maling-mali. Okay. Ngayon, kung meron din isang kwento, linguistically, historically, hindi rin mababasa historically, wala ring eyewitness, ito ba'y mali o tama? Now again, not necessarily. You have to present your evidence and see if it matches the Jesus is a Muslim claim, because it may be, which is ako feeling ko false equivocation. So you have to let us know kung ano yung ebidensya mo before I answer that. Ang sabi mo kanina, mali ang claim namin kasi linguistically, historically wala rin, eyewitness wala rin. Okay? So, ulitin ko bilang pagpapatibay. So, mali ang claim namin dahil doon. Tama? Mali ang claim nyo dahil doon. At the same time, kung sasabihin mo kanina, katulad na sabi mo kanina, kung meron kang mapapakita, well, I cannot answer that until mapakita mo. Kasi kailangan natin suriin. Okay.
Ngayon, kung meron din ganitong batayan o may isang kaganapan din na ganito, for example lang, magbigay lang tayo ng example, may isang kaganapan din. Okay? Linguistically, historically, wala ring record, wala ring eyewitness. So, ganun pa rin ba yung position mo na ito'y mali na agad? Yes, kasi ganito yan Light of Suna. What you're doing is a tuko fallacy. Okay? Since you cannot deal with my arguments, what you will do is, what if ikaw din? Diba? So, actually, kahit meron ka mapatunayan, it doesn't mean that Jesus is a Muslim. It doesn't follow. Okay, next question. Okay, next question. Ang ginagawa ko ba ngayon, Christian Logic, kinocross-examine ko ba yung pamantayan mo para masabing mali ang isang claim o hindi? Well, based doon sa mga tanong mo, kinocross mo yung mga claims based doon sa criteria na binigay ko. Okay, thank you. So sa ngayon, ibig sabihin kailangan mo maging consistent sa claim na yan. Tama, mali? Yeah, consistency is always, tama ka naman, consistency is always good. But again, even if you prove that I'm not consistent, it doesn't follow that Jesus is a Muslim. Okay. Kung for example lang meron akong maipapakita mamaya. Meron akong maipapakita mamaya na bagsak din dun sa mga kriteryang ibinibigay mo. Ibig bang sabihin mali yun? Objection, Id. That question is irrelevant. Irrelevant in the topic. It doesn't prove anything. And even if there is, if it's not connected with, with the topic, it shouldn't be entertained. Counter objection. Counter objection. Okay, nung cross-examine ko ngayon, yung criteria na meron siya para pamalian yung claim namin. Kasi yung claim namin walang historical. Yung claim namin walang eyewitness. Ngayon, tinitignan ko kung sa lahat ba ng anggulo ay mali kapag walang eyewitness and walang historical. Okay, moderator's ruling. Sa pakikinig ko sa inyo, ang hatol ko, Christian Logic, relevant yung tanong sapagkat ang itinatanong sa'yo, yung mismong pamantayan mo na isinet, no? Para pamalian siya. So I think relevant yung tanong. So ulitin na lang ulit yung tanong at start ulit yung time natin. Paulit ng tanong sana. Okay. So sige. Go ahead. Kung mamaya may maipapakita ako na isang kaganapan sa Biblia na kung saan ay bagsak din dun sa kriteryang mga hinahanap mo. So ngayon, ibig bang sabihin mali yun? Okay, can you clarify when you say mali? What do you mean mali? Mali ang alin? Mali, kagaya ng pag-claim namin na si Jesus ay Muslim dahil hindi namin na-provide yung hinihingi mo, kaya mali yon. So, ang tanong ko, kung mayroong ganung ding senaryo, wala rin lahat ng kriteryang hinihingi mo, mamaya may papakita ko kung ipapakita ko mamaya. So, ibig bang sabihin, mali din yon? Okay. Again, not necessarily. Okay, for the end time, kailangan mo ilatag yan and let us scrutinize if what your claim is true. Okay? I cannot say yes or no because number one, hindi ko alam kung false equivalence yan. Okay? So if you keep on asking, that will be a vicious ano na yan. Next question. Last question sila. Last question. Pagbibigyan ko to, last question. Go ahead, bro. Okay na yan, I wave na. Okay, wave na ni Suna yung kanyang time sa pagtanong at sagot. At yan po yung kabuuan ng cross-examination para sa debate natin ngayong gabi na si Jesus ay Muslim, no? O isang Muslim sa pangunguna ni Suna at tinututulan naman ni Christian Logic. At mangyari po, sana po yung mga viewers natin nakinig. Meron po kayong baon, no? O meron kayong pagbabatayan para sa pagboto mamaya. Sapagkat sa pagkakataong po ito, yung debate na ito ay magdideklara tayo ng nanalo at ng natalo. Ayan. At para isara yung ating debate ngayon, papaunahin ko yung negative side, yung opposition, Christian Logic.
Paki-summarize naman no sa closing na to yung naging usapan ninyo sa paksa na to, at sana wala nang maidagdag na mga bagong argumento kundi purong closing lamang. Thank you very much, bro. Go ahead. Salamat. Okay, so let me close, no? Brothers and sisters, adjudicators, my worthy opponent, and everyone in the chat today. We began this session by confronting a profound intellectual historical crime, the identity theft of Jesus of Nazareth. So throughout this debate, my opponent has attempted to rewrite the historical passport of the first century Jewish rabbi, stamping with a first 7th century theological visa into a man who walked the dust of Galilee 600 years before Islam ever entered human history. Let us now crystallize the evidences. Let us first appeal to the common sense and bring this debate home to the unvarnished truth of history and the gospel. So first, when we stripped away the rhetoric, what does actually evidence leave us? Linguistically, number one, we expose the definition shuffle. The linguistic forgery that makes a generic root word, submission, enforces the 7th century Arabic institutional identifier into a man who spoke Aramaic and Hebrew. It is absurd and as declaring motorized transport as a jeepney. Historically, we ran in the timeline and exposed the pre-Spanish paradox. You cannot be a citizen of a republic that does not exist yet. Jesus lived, preached, and died in the 1st century Judea, centuries before the Arabian Peninsula saw the rise of the Ummah under Muhammad. To claim otherwise is like claiming Lapu-Lapu was a registered voter in the modern Republic of the Philippines. In theology, Jesus taught the fatherhood of God, which he didn't really debunk. He claimed, Jesus claimed authority that shook the Sanhedrin and died on the Roman cross for the forgiveness of sins. The doctrines fundamentally incompatible with the Islamic theology. In the historical record, we searched that the 1st century corpus, every letter, every manuscript, every eyewitness account, James, Peter, Paul, and John, we found zero record of Jesus and his followers facing Mecca, reciting the Shahada or practicing the pillars of Islam. And when we ask history for a single 1st century and 2nd century sect combining the virgin birth, yada yada yada, and guess what? He wasn't able to name one. So let us appeal to the common sense and scholarship. Let us appeal to the plain common sense. If someone walked into a courtroom and tried to claim that George Washington drafted his battle plans using an iPhone, you would dismiss it as historical illiteracy. You don't need a PhD in advanced physics to spot an anachronism. You just need the basic chronological integrity. And if you do consult PhDs, if you look at the secular, agnostic, atheist, Jewish historians who study antiquity for a living, the consensus is absolute. Mainstream historical scholarship speaks with one unified voice. Jesus of Nazareth was a 1st century Jewish figure embedded in the Second Temple Judaism, executed by Roman authorities under Pontius Pilate. There is not a single credentialed secular historian on earth who classifies the historical Jesus as a Muslim. To argue otherwise requires what we call an ultimate palusot. The special pleading that says every historical document we possess was corrupted simply because it contradicts your book. That is not historical analysis. That is rigged game. So let me close this. Why does this matter? Why do you fiercely guard the identity of Jesus Christ of Nazareth? Because history is not a blank canvas. The true Jesus, the Jesus attested by eyewitnesses who bled their testimony, did not merely point to the way to God. He claimed to be the way, the truth, and the life. He is the Lamb of God who take away the sins of the world. He walked via Dolorosa,
stretched out his hands on the wood of the cross, shed his blood for our redemption, and burst forth out of the tomb on the third day, conquering death once and for all. Thank you. Yan, thank you very much, Christian Logic, ang ating negative o opposition sa paksa na Jesus is a Muslim. No, at para naman sa formal, the closing statement ng ating affirmative, go ahead, bro. Light of Sona, meron kang 5 minutes. Okay. Thank you. So, mga minamahal kong mga kababayan, no, mga adjudicator at sa mga viewers, malamang talo tayo pagdating sa botohan sa viewers dahil mas marami dito Kristiyano. Pero magkaganon pa man, punta tayo sa conclusion. No. Una, sa akin hong mga latag, ipinakita ho natin na hindi maaaring tanggapin ang argumento ni Christian Logic. Lalong-lalo na pagdating sa history. No? So sana maunawaan ito ng mabuti. Dahil magagamit lamang ng tama ni Christian Logic yung historical record o argument niya sa akin na dahil walang historical evidence, therefore mali, dapat tuloy-tuloy at consistent ang kanyang claim dito. Dapat Mr. Moderator at sa mga manonood na nag-aanalisa, dapat sa claim na yon, dapat lahat ng mga nakasulat sa Biblia, regardless kung nasa topic man ito na Jesus is a Muslim, dahil ginamit niya yon, dapat maging consistent siya. Na lahat ng mga pangyayari sa Biblia na hindi na isulat historically, dapat mali yon. Okay? Dapat mali ang claim ng Biblia na merong Adan at Eva kasi wala naman sa history yan. At yung mga walang eyewitness, no? Dahil walang eyewitness, therefore mali. Dapat consistent din siya doon. Okay? Si Moses, walang eyewitness na nagpakita sa kanya yung burning bush. Wala rin namang eyewitness na nagpakita si Anghel Gabriel kay Maria. Napakaraming mga kaganapan sa Biblia na walang eyewitness. So sana, dapat din, wala ring, o hindi rin dapat paniwalaan lahat ng kaganapan sa Biblia na walang eyewitness. Okay? So malinaw yung mga inilatag natin kanina. Okay? At pumasok talaga, no? Pasok na pasok si Christian Logic doon sa ating mga presentation. Mga bagay na hindi niya magagamit laban sa atin dahil pag ginamit niya ay mapapatunayan niya. Una na patunayan natin mula sa Quran. No? In-establish natin ang pagiging authority ng Quran. Okay? At hindi niya nagiba yun. Okay? Naggumamit siya ng mga talata sa Quran para pamalian, kaya lang kulang ang ating oras para sagutin yon. Ngunit yun ho ay maling pamamaraan. Pangalawa, yung history. Sinabi natin, ginamit niya. Ligwak din siya doon dahil double standard siya doon. Again, magiging double standard siya doon. No? At ano pa? Wala naman siyang naribat. No? Wala ho siyang naribat. Ang tanging ginawa niya lang ay mag-rocket science ng kanyang mga pananalita. No? Dinala niya lang tayo sa kanyang galing sa pagsasalita sa lingwaheng English. Ngunit doon sa kanyang pag-i-English, wala naman siyang nagiba. No? Giniba niya daw ang ating claim sa pamamagitan ng history, therefore nagiba rin siya. No? Kung nagiba niya ang ating claim sa pamamagitan ng history, sira din yung kanyang claim. Kung nagiba niya ang ating claim dahil walang eyewitness, nagiba rin ang kanilang claim. So, ganun lang. Lahat ng ibabato sa akin ni Logic pagdating sa eyewitness, pagdating sa historical, lahat yan babalik sa kanya. Para siyang humarap sa salamin nang nakikita niya ay ang kanyang sarili. Dahil lahat ng argumento niya, nasa Biblia rin yan. Okay? Kaya nga kanina, tinatanong natin siya, kung meron ba akong may papakita na pangyayari sa Biblia na wala ring eyewitness o wala ring historical record, hindi niya masagot ng direct. Hindi niya masagot. Kung totoong walang ganyan sa Biblia, dapat ang sagot niya, yes, mali yan kung may ganyan. 'Di ba? Hindi niya masagot ng diretso. Samantalang inulit natin yung pagpapasinungaling niya sa ating claim, madali niyang nasabi na mali. Okay? Samantalang kung itinatanong natin na same criteria,
doon sa Biblia, hindi niya masagot. Yun lamang, Mr. Moderator. Again, wala ho siyang nagiba dahil lahat yun ay sumalamin sa kanya. Yun lamang po. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat din sa iyo, Light of Suna, ang ating affirmative side sa paksa na Jesus is a Muslim o si Kristo Jesus ay isang Muslim. Yan, muli po, shoutout sa inyo, sa ating mga debaters at sa aming mga viewers ngayon sa gabing ito. Kayo po ay nakatutok pa rin, no, sa The Roundtable Atheist PH. Kami po ay mga atheist po rito at lagi po kaming nagpapasalamat sa suporta at sa tiwala na sa tuwing mayroong mga religious debate ay kami po ay hindi nawawala sa inyong mga alaala na bilang isa na neutral na mga tagahatol sa ganitong mga paksa. At para po sa ating malaman natin sino ba talaga ang panalo dito, meron po tayong tinatawag na mga judges po, no, o yung adjudicators. So siguro po sila na po magpapakilala sa sarili nila at sana ipakilala rin nila at sabihin nila, i-share nila sa inyo kung bakit sila dapat nung pakinggan, no. Siguro Indo at Siben, no, pakilala niyo sarili niyo at kaunting rin para alam ng mga viewers at alam nila Sona at Christian Logic kung bakit kayo credible magbigay ng hatol dito. So unahin na natin si Indo bilang babae. Go ahead, Indo. Pakilala at yung hatol mo at kung sino ang panalo. Okay, sabihin ko pa lang sana si Steven muna ang una. Una, okay lang ba? Sige, ikaw muna. Para hindi Sige, bro, yung manok na sige. nila. Sige. Go ahead. Ayan, unang-una sa lahat, ayan, ako si Steven and of course, thank you sa platform na naimbitahan ako dito kahit biglaan lang. And congrats kay Light of Suna and kay Christian Logic, no? So makikita natin na hindi sila bago sa mga ganitong usapin. Ngayon, ako si Steven, isang atheist dito sa TikTok and hindi lang din ako dito debater sa TikTok pero college debater din ako sa eskwelahan ko ngayon. Ngayon, since tayo ay nasa formal debate, kailangan objective ang ating paghuhusga at hindi lang based sa pakikisama or kanya-kanyang stand. Kaya kami naimbitahan dito as atheists, hindi ka maniniwala sa claim na may Diyos, which is stand ni Suna at ni Christian Logic. So now, ang standard ko sa paghuhurado dito sa debate na to ay 3M. So kung familiar kayo sa formal debate, merong tinatawag na 3M. So matter, yung matter ay dinidescribe nito or tinatalakay nito yung arguments and evidences sa isang debate. Pangalawa ay yung manner, kung paano yung style nila, yung delivery, yung voice. And yung pangatlo, method. So kung gaano ka-organize, gaano ka-structured, and gaano yung timing ng kanilang mga argumento. Now, doon muna tayo sa comment. Yung first round ni Suna, nagustuhan ko yung pagsaset niya ng parameters and definition of terms na very important dito sa isang debate. Nga lang, sa sobrang tagal niya mag-set ng parameters na wala talaga yung pinaka-essence. Ano ba talaga yung stand ko? Bakit Jesus is a Muslim? So, matatandaan natin, nakat siya doon. So, I think kailangan lang ng time management doon. Kay Christian Logic naman, organized, well-prepared, talagang alam niya yung sinasabi niya, concise. Yung gusto niya ipunto, wala ng paligoy-ligoy pa. Sa pangalawang round naman, sa rebuttals, I think nagkatagpo sila doon. Na-address ni Christian Logic yung mga pinuna ni Suna, yung mga parameters niya. Bakit hindi natin kailangan sundin yung parameters ni Suna? So na-address niya yun. So kay Suna naman, sinasabi niya na hindi, kailangan natin mag-stand sa parameters kasi ikaw mismo ay ginagamit yung parameters na yan. So makikita natin, nandun talaga nag-start yung debate. Okay? So sa third round naman, sa cross nila, makikita natin talagang alam na alam nila yung notion. Alam na alam nila yung parang itatanong na mapapangiwi yung kalaban nila. So una, kay Christian Logic, alam niya yung contention, ano yung dapat or necessary na itanong kay Suna. Yung consistency sa semantics, sa historical evidences and whatnot. Kay Suna naman, kailangan, kung ginagamit mo itong parameters na to, dapat ginagamit mo rin. Pero as we all know, Tukowski fallacy yun, U2 fallacy. Kasi kung titignan natin yan sa atheistic view, pares kayo mali. Diba? Paano natin nasabi? Kasi i-assume natin na tama si Light of Suna. Oh, sige, yung parameters mo dapat gamitin mo din sa sarili mo. Pares lang kayong mali, pero hindi natin napatunayan Jesus is a Muslim. Okay? So, sa mata ng atheist, wala, para lang kayo nagandan. Para lang kayong nagtatalo, pero pares kayo mali. So, walang napatunayan. So, Tukowski fallacy. And maganda yung mga pagkakolot ng red herring.
Si Strawman, maganda yung objection rod. Nga lang, may mga technicalities din. Sa closing, of course, nakita naman natin yung tag dito. Nasummarize nyo naman, no? So, itatay ko ka dyan. Pero hindi to per rounds. So, balik tayo sa 3M. Sa manner nyo, hindi naman kayo nagsikuhan, hindi kayo nagmurahan. So, itatabla ko na kayo dyan. Alam nyo naman, well-behaved. At tingin ko nire-respeto nyo naman isa't isa when it comes to formal debate. Sa method, ilalaman ko dito si Christian Logic. Ito yung method, ulitin natin, yung pagiging organized, structured, and yung timing ng argumento niya. Kasi yun nga, sa timing nila ito, so ng daming yada-yada sa una, na sobrang sa parameters, and I think mas concise yung pagkakadeliver niya. At gusto ko i-pinpoint yung sinabi ni Suna kanina na nag-rocket science lang tayo sa English niya. Pero tatandaan natin na gumagamit din ng mga Arabic words si Suna na pwedeng iba to din na hindi ba rocket science din yun. So I think na yung method ibibigay ko kay Christian Logic, yung manner tabla and yung matter ibibigay ko kay Christian Logic. Kasi yung arguments and evidences mas nagme-make sense sa lente ng isang atheist. Hindi ko gaanong nakitaan ng ng fallacy yung mga sinasabi niya. Okay, hindi katulad kay Suna na ikaw din naman ganito. Meron pang mga may pagkakataon na parang red herring. Hindi parang red herring talaga. Paano pag napatunayan ko mali Bible? Pero tatandaan natin yung topic natin sa banner, Jesus is Muslim. So hindi ko na papatagalin. Ang boto ko kay Christian Logic. Pero congrats na-enjoy ko yung debate. Sana maulit ulit. Ayun, thank you very much Steven sa insights mo at sa boto mo. Ayan, malinaw po no, ang unang boto, Christian Logic. At ang next natin na adjudicator, pakilala ka muna and then bakit ka naririto at anong karapatan mo mag-judge para hindi tayo ma-question, no? At ipapaalala ko lang po sa ating mga viewers, kayo po yung ikatlong bahagi, no, ng hahatol o magbibigay ng score sa ating mga debaters. Kaya at antabay lang po kayo, meron po tayong poll para kayo po ay makaboto. So go ahead Indo, ano yung mo dito, insights mo dito at yung sino yung nanalo para sa'yo? Go ahead. Okay. So, good evening everyone. Ako nga pala si Indo, isang atheist na bahagi ng The Roundtable Atheist PH at meron akong karapatan na mag-judge dito dahil dati akong parte ng Collegiate Debate Society. At kaya ako nandito dahil pinilit lamang po ako kaya wala po akong manok sa dalawang naglaban tonight. At ang gagawin kong pagboto ay round by round dahil nilista ko yung mga napuna ko dun sa sa paglalatag, pagre-rebut at pagka-cross nilang dalawa. So unang-una, sa opening statement ni Suna, ang note ko dito, maganda yung madaling sundan yung latag niya, maganda yung attempt sa pagsiset ng parameters at maganda naman yung pag-scope niya dun sa debate nila. Nga lang, maraming nasasayang na oras dun sa nagsasalita siya ng Arabic ata, kung tama ako. And ang nangyayari, nagkakaroon ng disconnect dun sa mga nanonood kasi kailangan muna nilang hintayin matapos to tapos hihintayin ulit yung pagta-translate. So nagkakaroon na ng disconnect dun sa sineset niya na argumento kasi kailangan muna nilang hintayin yung Arabic tapos translation tapos mag-Arabic tapos translation tapos at the end of the opening statement nagkaroon ng time kung saan naubusan siya ng oras tapos hindi niya na-translate yung argumento niya. Therefore nagkaroon tayo ng dangling argument sa opening statement. Kay Christian Logic naman sa opening statement niya coherent naman, concise. Ang masasabi ko, very well outlined yung opening statement niya. Madaling masusundan yung flow ng counter-argument niya. So, sa unang round, sa opening statement, ang point ko dito ay kay Christian Logic. Sa rebuttal round naman, maganda na na-point out ni Suna yung dropped argument niya na yung dropped argument, ibig sabihin, meron siyang argumento sa opening statement na hindi nasagot ni Christian Logic. So, yung lack of historical records, yung specific events sa Biblia na sinasabi ni Suna na okay, sige, kung pagbibigyan ko yung qualification mo or yung criteria mo na hindi totoo ang mga ganitong pangyayari dahil wala siyang historical record, walang eyewitness, walang hindi siya pasok sa qualifiers mo. Therefore, merong specifics dito sa Biblia na hindi rin totoo dahil
wala siya dun sa qualifiers mo. So maganda yon na nai-point out yun ni Light of Suna dun sa kanyang rebuttal round. Tapos, ayun, nasagot din ni Light of Suna yung argument ni Christian Logic na kung totoong Muslim si Jesus, dapat nagsasalita siya ng Arabic. Pero, ayun, nasagot yun ni Light of Suna, so hindi na-drop yung argument na yun, maganda. Nagamit niya ng maayos yung rebuttal niya. Sa rebuttal round naman, sinagot din ni Christian Logic yung previously dropped argument ni Light of Suna about historicity. Tapos, nire-assert niya yung point na wala pang solid case na pinipresent si Light of Suna na Jesus is undoubtedly a Muslim. So, sa rebuttal round, bibigyan ko sila ng points pareho, so it's a tie. Ngayon, sa cross-examination, ililista ko dito lahat ng mga tanong na hindi nasagot. Unang-una, puntos yon kapag hindi nasagot, pag-drop, pag kinoncede, or pag nag-evade. So ngayon, sa cross-examination, i-enumerate ko kung alin yung mga tanong ni Christian Logic na na-concede, na-evade, or parang tinakbuhan ni Light of Suna. Unang-una, yung tanong ni Christian Logic sa pagpapatira pa. Nag-concede si Light of Suna dyan na wala siyang ebidensya na may papakita about sa pagpapatira pa ni Jesus Christ. So yung sa tanong ni Christian Logic, kung sure ba kapag ka nagdasal si Jesus ng Our Father kapag ka siya ay na-resurrect or nabuhay uli, evaded yan ni Light of Suna. Iba yung sinasagot niya dun sa sa categorical na tanong ni Christian Logic. Next, nagkaroon din ng concession si Light of Suna dun sa tanong kung meron ba siyang historical references na may papakita na Muslim si Jesucristo. Pang-apat, nag-concede din si Light of Suna na wala siyang eyewitness sa first century na may papakita na naniniwala at mag-affirm na si Jesus ay isang Muslim. Next, sa cross-examination naman tayo ni Light of Suna. Nagkaroon ng stumble si Christian Logic dun sa unang dalawang tanong. Hindi ko alam kung napansin nyo yun, pero sa unang tanong ni Light of Suna, ini-establish niya na kapag ang isang bagay ba ay walang eyewitness or walang historical records, masasabi ba natin na totoo to? Ngayon, ang sagot dito ni Christian Logic, yes, totoo to as long as consistent ang nakasulat. Ngayon, sa follow-up ni Suna sa second question niya, ang tinanong niya na, okay, so kung ang batayan natin ay consistency, kapag ba sa isang lugar, hypothetically, meron ditong nangyayari, tapos consistent ang kwento or consistent yung pagsasaad ng mga tao dito sa lugar na to. Therefore, totoo na ba yung claim dito sa lugar na to? Ang sagot ni Christian Logic doon, it depends kasi kailangan natin ng supporting evidence. Ayan, sorry, nagbabasa kasi ako ng notes ko. So, ibig sabihin, sa unang dalawang tanong pa lang, nakapag-set na si Suna kung saan inconsistent si Christian Logic doon sa pamantayan niya. And para doon sa line of questioning na yon, bibigyan ko ng puntos doon si Suna. Tapos, nasundan pa to nung nagtanong si Light of Suna, doon, in-scrutinize niya yung qualifier or yung criteria na sinet ni Christian Logic. Kailangan ba ng historical record? Kailangan ba ng eyewitness? Kailangan ba ng basta yun, yung mga sinet nila, 4 yun kanina, hindi ko na nalista. But anyway, nung ini-scrutinize na to ni Light of Suna, hindi na ngayon makasagot ng diretso si Christian Logic, nagkakaroon ng evasion dun sa tanong. So, para sa akin, points yun, kasi unang-una, kung ang sagot mo dun kung ang sagot mo dun sa criteria na yon, it depends or not necessarily, ibig sabihin, hindi pala, nawawala sa utak ko yung term na gusto kong gamitin. Parang not necessarily tama or mali.
Ganon. Kasi hindi natin magagamit ng all-encompassing yung ano mo eh. Hindi magagamit ng all-encompassing or hindi applicable across the board yung criteria na gusto mong iset. Ang nangyayari, nagkakaroon ng special pleading. Kumbaga, kapag kay Light of Suna, magdidemand tayo ng ebidensya, magdidemand tayo ng 4 na criteria for something to be true. Pero kapag i-apply na natin to doon sa mga claim mo as a Christian, hindi na siya applicable. 'Di ba? Nakita natin. So, nagkakaroon ng inconsistency. So, para sa akin, ang nag-stand out doon, nagkaroon ng evasion, nagkaroon ng inconsistency, and kung titignan natin, parang merong dishonesty doon sa pagsagot. Kasi, dapat, what's good for Light of Suna should be good for Christian Logic. Kung i-apply niya kay Light of Suna yung criteria, dapat pwede rin i-apply sa kanya. So, sa cross-examination, ang bibigyan ko ay si Light of Suna. Yun yung para sa akin, even though marami siyang concession, naging honest siya dun sa mga kaya at hindi niya kayang patunayan, base lang dun sa ebidensya na kaya niyang i-present, na hindi ko pwedeng isabihin just the same kay Christian Logic. Hindi ako magbibigay ng points sa closing statement kasi para sa akin, ano lang naman yan, pagpapasalamat at reiteration ng punto nung mga debatista nung una. So, all in all, maganda yung laban, pero ang i-assess ko na lang dito ay yung affirmative. So, sa isang debate, dahil ikaw ang affirmative, yung burden of proof, nandun yan sa'yo. Ngayon, para sa akin, hindi nagkaroon ng matibay na body of evidence, yung affirmative, para sa claim na Jesus is a Muslim. Bakit? Kasi naubos yung oras ng opening statement sa pag-set ng scope and limitations, kung saan ang naging focus na tuloy ng opening statement ay authority ang Quran, hindi nangangailangan ng historical record kasi kayo rin naman walang historical record, etc. Tapos, naging focus ng debate ay kung paano na niya ikakahon or isaset yung parameter na gagalawan ni Christian Logic. Hindi na tayo nakakuha ng sapat na argumento para patunayan na Muslim si Jesus Christ, na Jesus is a Muslim. So ngayon, dahil hindi nakapagbigay ng matibay na body of evidence and hindi nakapagbigay ng magandang argumento ang ating affirmative para patunayan undoubtedly and irrevocably na si Jesus Christ ay isang Muslim, therefore, ang ibibigay kong punto sa huli ay sa opposition. So para sa akin ang panalo, even though napakaganda ng performance ni Suna, and I commend him sa kanyang cross-examination, ang panalo for me, all in all, ay si Christian Logic. Yun lang. Salamat. Thank you very much, Indo, sa iyong insights at sa ganda, no, detalyado, no, yung kanyang judging, no, na napuri yung cross-exam ni Suna. Ayan, very good, very good. So meron tayong 2-0 at kahit nakalalamang na yung panig ng opposition na si Christian Logic, bro, pakita nga yung resulta ng ating poll. Ito po ay galing sa inyo mga viewers, no, para po pang kompleto sa pagiging hurado. Okay, ang poll po natin here, ito po ang screenshot ng poll. Kung nakikita, hindi nakikita. But anyways, a poll with 61 votes from the viewers. Tapos, ang nanalo po dito ay si Christian Logic with the vote of 90.16%. And si Light of Suna naman po ay 9.84%. So, by poll, ang nanalo po ay si Christian Logic. And thank you very much, host. At malinaw naman po, no, nasaksihan ninyo, meron pong 3 boto, no, na nakuha para sa debate na ito, yung negative side na si Christian Logic. Pero nais po namin ipaalala sa inyo na ang resultang ito po ay base lamang po sa debating ito at yung mismong paksa ay debatable pa rin po yan, no. Baka kasi isipin ninyo, talaga hindi Muslim si Jesus, no. Baka isipin ninyo, no, ganun, or kung manalo man si Suna, ay Muslim talaga si Jesus, no. So ito pong resultang ito ay base lamang po sa naging debate o diskusyon nila. So congratulations sa ating nanalo na si Christian Logic at congratulations din sa iyo, bro, Light of Suna. Napakaganda ng cross-exam mo daw, sabi ng ating mga adju. So bigyan ko kayo, bro, ng kaunting pagsasalita, bro, kung ano ang inyong pagtanggap dito. Unahin ko na muna si Light of Suna. Go ahead, bro. Ayan, again, thank you sa mga sumuporta, no?
thank you sa mga nakinig hanggang matapos. Ganon din naman sa mga basher natin dyan. Maraming salamat din, no, sa inyong mga pangbabatikos, sa inyong mga pamimersonal. Nauunawaan ko yan. So, yan lang. At sa ating mga moderator na si You Will Die, sa ating mga adjudicator, thank you sa inyong pagpapasensya, no, sa aming debate at pagtsatsaga at sa magandang pagpuna sa bawat punto ng aming debate. No, so isa ito sa mga malaking tulong sa amin bilang nakikipag-debate na ma-improve yung aming pamamaraan batay sa inyong mga advice, sa inyong mga payo at sa mga dapat pa na i-improve. Yun lang, salamat. Yan, thank you very much, Suna. Syempre, yung ating nalo, no, Christian Logic, may masasabi ka ba? Hello, magandang gabi. Thank you, adjudicators, for the feedback. Makakatulong to dun sa, the way we would improve our debating skills, no? Salamat din sa Roundtable Eid for accommodating us kahit na sobrang short notice. Thank you dun sa mga brothers and sisters ko na Kristiyano, dun sa mga Muslim brothers ko na nakikinig sa amin, pupunta sa live namin at nakikinig Okay, gusto ko rin pasalamat si Light of Suna for taking this challenge kahit hindi mo ako pinasalamatan, brother, pero I thank you for taking this challenge and showing up for the debate. Thank you very much. Ayun, thank you very much. At kung hindi naman aabala ng oras ninyo, palagay ko kasi tradisyon sa amin to dito sa roundtable na nagpapaket kami ng mga nais magtanong tungkol sa paksa, no? Hindi yung pag irrelevant yung tanong ninyo, tadyak agad kayo dito, mga bro, no? So yung itanong ninyo, yung tungkol sa paksa at yung tungkol sa naging insights ng ating mga adjudicator, no? So kung ready kayo, mag-request lang kayo, i-approve kayo ng ating host. At meron tayong 15 minutes ba, bro? O 10 minutes lang? 15 minutes ba? 12? Running time? Isang tanong lang, po to, no? Isang tanong lang po. Tapos po sasagot. Pili po kayo ng tatanungin or pwede rin pong vote kung gusto nyo magtanong sa dalawa. So kung ready na po kayo, request lang po kayo. At kung ready ba kayo, bro? Kung hindi, i-end natin tong Q&A kung busy kayo. Ako, I'm good. Ayan, Mamaya ready pa naman kayo. Mamaya pa naman yun. Sige. Break namin sa Ragna. Okay, ipapaalala ko lang sa ating mga debaters at sa mga aakyat, magpakatino po kayo. Be on your best behavior kasi po ito po ay ipopost natin online kaya nakakahiya kayo pagka kayo ay umakyat ditong lasing at tatanga-tanga. No, so go ahead, bro. Paki-accept na yung mga magtatanong sa ating mga debater. Enjoy po kayo. Ay. Loading pa yung inap. Wait lang. Hello, Zaydin. Sabihin mo kanino ka magtatanong at yung tanong. Tatanong ko lang kay Christian Logic. Yung about kung hindi siya Muslim, si Jesus, ano siya at ano ang religion niya? Okay, thank you, Zaidin, sa question. So nilatag ko naman, sir, dun sa presentation ko that he lived as a Jew. He was a Jewish rabbi and he practiced Jewish orthodoxy. And yun ang religion niya, that is culture, and hindi siya Muslim. Thank you, Zaydin. Okay, salamat. Miss Logic, pasabi ko kanino tanong at saka yung tanong. Kay Suna. Suna, sa opening statement mo, nag-set ka ng standard na hindi pwedeng gamitin ng Bible at ang history as reference. Tanong ko lang, bakit mo sinet ang Quran kung hindi pala pwedeng gamitin ang Bible at history as standards
to verify Jesus as a Muslim. Hindi ba double standard yun at circular reasoning yun? Hindi. Hindi siya magiging double standard. At the same time ay magiging circular reasoning. Kasi nga sinabi natin na ang Quran meron siyang falsification. No? So doon sa aking paglatag, pinatunayan ko muna o isinet ko kung bakit ang Bible ay hindi natin pwedeng gamitin para pamalian ang Quran. Okay? Dahil una, hindi natin kung may mga sasabihin man sa Biblia na sumasalungat sa Quran, hindi na natin mababalikan kung ito ba talaga ay totoong sinabi ni Jesus o totoong sinabi ng mga tauhan sa Biblia, kasi wala na po tayong original para tignan kung totoo ba talaga na yun ang sinabi. Okay, sa madaling salita, wala na tayong batayan o wala na tayong pamamaraan para malaman kung totoo yung sinasabi ng Biblia. Pangalawa, doon sa history. Kaya ko sinabi dahil hindi nga pwedeng gamitin ni Christian logic na dahil walang historical record ay mali na, kasi marami ding mga nakasulat sa Biblia na walang historical record. Ngayon, papaano ko naman sinabi na bakit naman ang Quran ang magiging batayan? Okay? Malinaw na sinabi ko kanina, ewan ko lang kung napakinggan ninyo, na ang Diyos ay hindi nagkakamali. Ang kanyang salita ay walang kamalian. Ang Quran ay hindi nagkakamali at galing ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Quran ay galing sa Diyos, which is yung pinagkukunan natin ng absolute truth, which is yung true God, nasa amin yung kasulatan na nanggaling sa Kanya. No? Ngayon, kung may pag-aalinlangan kayo sa Quran, sinet ko doon, sinabi ko na pamalian nyo ito, kagaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Yan po. Okay, thank you, Who's Logic. Thank you. Ayan. Next tayo. Si Dude. Eto. Alam ko si Dude. Dude? State mo kanino ka magtatanong sa aking question. Ano lang, kay Light of Suna ako kasi kay Light of Suna yung burden of proof. Yung question ko lang kay Light of Suna, how can you prove that Jesus is a Muslim without committing a circular reasoning fallacy? Okay, again, ang sagot, hindi po papasok o hindi maia-apply sa amin ang circular reasoning kasi meron nga kaming falsification. Okay? Lahat ng paniniwala namin, nasasabihin ko na ang batayan ay ang Quran, hindi siya papasok sa circular. Dahil kung tutol, kung duda ka, ay hindi, mali yan. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung mali ito, then hanapan ninyo ng kamalian. May falsification kami. Okay? Ngayon, sa Quran, na which is salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya na si Propeta Jesus ay Muslim. Okay? Sinabi niya na si Propeta Jesus ay Muslim. Yun po. Okay, thank you, Dude. Next natin si Nomina. Nomina, ganun lang din format. State mo kanino ka magtatanong and then you may proceed. Good evening, magtatanong po ako kay Light of Suna. Ito po yung aking katanungan. Since nag-set ka kanina ng boundaries at nireject mo yung mga secular na mga pamantayan, anong verse sa Quran verbatim na sinasabi ni Allah at ni Muhammad na si Kristo ay Muslim? Ano at meron ba? Meron po. Ito ha. Wait lang, bubuksan ko lang yung Quran ko. Meron po tayong mababasa na si Propeta Jesus ay Muslim. Wait lang ha, kumaantay niyo lang, buksan ko lang. Moderator, pwedeng paulit ng tanong ko? Sige lang, paulit mo. Yung tanong ko ulitin ko, Light of Suna, saan mababasa sa Quran na sinabi mismo ni Allah or ni Muhammad, letra por letra, na si Kristo ay Muslim? Yun po yung hinahanap ko. Ito po, sa Quran chapter 42 verse 13 and Quran chapter 2 verse 136. Yan po yung talata. Okay, thank you. Okay, next tayo. Okay na ba? Satisfied na ba yan? Ano ba na si yun? Anyways, next tayo kay si Yasu. Ayan, Yasu, same format, no? Sabihin mo kanino ka magtatanong and then you may proceed to lay your question. Hello, naririnig po ba ako? Yes, loud and clear. Okay, sige. Tanong ko lang po para kay Light of Suna.
Sundan ko lang yung train of logic niya, no? Yung logic na yung circular reasoning. Kasi meron sinabi sila ito Suna na meron siyang falsification test. Now, if ang Quran ang ating ini-examine to be true dahil sa claim na Muslim si Jesus, how is it not circular reasoning just because, let's say for the sake of argument, hindi natin ma-meet yung falsification test, pero does that automatically mean that Jesus is a Muslim? Yes. Una-una, dahil ang nagsasalita rito ay ang Diyos, at ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Okay? At ang Diyos ang nakakaalam sa lahat ng bagay. Ngayon, bakit natin isinet yung parameter na hindi natin pwedeng gamitin ang Biblia, especially hindi natin pwedeng gamitin ang history? Kasi tayo ay naniniwala sa Diyos. Okay? Naniniwala tayo at ang Diyos na pinaniniwalaan natin, ito yung pinaniniwalaan nating absolute truth. Ngayon, kung ang batayan ninyo na dapat, para masabi mong totoo ang isang bagay, dapat may historical background, no? Ngayon, matutuwa tayo. Tama ang Biblia kasi sinabi ng history ganito, ganyan. So, tama ang Biblia kasi tumpak, tugma ang sinasabi ng history sa sinasabi ng Biblia. Kamusta ka ngayon, Yaso? Nagkaroon sila ng bagong pag-aaral gamit ang kanilang makabagong kagamitan. At nagbago yung kanilang pag-aaral sa history. Meron silang natuklasan. Nasasalungat na ngayon doon sa paniniwala ng Biblia. Okay? At in-announce nila na yun ngayon yung makabagong pag-aaral nila, which is kontra sa paniniwala mo sa Biblia. Anong mangyayari sa'yo? Magiging windang-windang kayo. Yeah? Kaya kami, ako especially bilang isang Muslim, ang aking paniniwala ay nakafocus lamang sa Quran. Sapagkat ang Quran ay pinaniniwalaan kong absolute at naniniwala akong galing ito sa Diyos. At lahat ng sinasabi ng Diyos ay hindi kasinungalingan at dapat paniwalaan. Yun lamang. Okay. Sige, thank you. Although hindi nasagot, congrats pa rin sa dalawa. Okay, thank you, Yasu. And next, I think guys, 3 na lang. 3 na lang ang i-up natin, no? 3 magtatanong na lang. Last 3 questions. Wait lang. Comment si Al. Up natin si Al. Okay, same format, no? Sabihin mo muna kung kanino may tatanong and then you may proceed sa question. Hello po. Yan, magtatanong po ako kay Light of Suna. Di ba meron po kayong rinig ba ako, guys? Yes, rinig ka po. Okay. Meron lang po akong tanong kay Light of Suna. Di ba meron po kayong sinasabi na about kay Maria, ganyan? Ito lang po yung tanong ko about kay Maria. Noong nanganak po ba siya, tas di ba meron siyang asawa na sino yun? Si Jose? Hindi ba yun kuan Kuya? Eyewitness, yes or no? Yan lang po. No, kasi walang kasama si Maria nung nagpakita yung anghel kay Maria. Wala ho. Pangalawa, hindi na nga natin mababalikan kung yung nakasulat dyan sa talatang yan ay totoo bang nakasulat doon sa original. No? Wala na tayong pamamaraan para balikan yon. Saan natin ibabangga yun ngayon? Di ba? Wala namang original. For example, itong talatang ito, identical ba ito sa original? Pag sinabi mong oo, paano mo patutunayan ngayon na yan ay identical? Wala na nga kayong original. Yan lang. Tapos na po. Thank you po. Yan lang po yung tanong ko. Okay, thank you. Next tayo. Kay Apologetics Pauline. And same format pa rin, no? Sabihin mo muna kung kanino ka magtatanong and then your question. Kaya pa ba today? Ayan. Hello. Hello po. Good evening po. Ang tanong ko po kay Light of Suna po. Kapag po ba sumasamba sa iisang Diyos, Muslim na po ba kagad? Like, katulad ng Judaism, one God sila. Muslim na ba sila? Hindi pa. Okay. Kagaya ng sinabi ko kanina, bawat propeta, ayon sa Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sinabi niya, na bawat propetang ipinadala niya may kanya-kanyang batas, may kanya-kanyang sharia. For example, sa panahon ni Adam, okay, or Adam sa Islam,
Sa panahon niya, iba yung sharia niya. Sa panahon niya, ang sharia pwedeng mag-asawa ang magkapatid. Okay? Pagdating sa panahon ng ibang mga propeta, hindi na pwede. Hindi na pwedeng mag-asawa ang magkapatid. So, bawat propeta, may kanya-kanya silang sharia. Okay? At kung ang isang tao sa pamayanan na yan ay sumusunod sila doon sa sharia ng propetang ipinadala sa kanila, doon sila matatawag na Muslim. For example, sa panahon ni Propeta Jesus, ano ba yung batas na ibinigay sa kanya? Okay? Binigay ba sa kanya na, okay, pag magsasala kayo, kailangan magpatira pa kayo? Kung yan ang iniutos sa kanila at sinunod nila yan, maaaring nandun na sila, sinusunod na nila. No? Bawat propeta magkakaiba po sila ng sharia. Yan po. Okay po. Yun lang po. Salamat. Okay, thank you. Wait lang. Sino next? I-clarify ko lang din, no, hindi ko pinipili yung mga nagjo-join. Talagang walang nagjo-join na Muslim para magtanong kay Christian Logic. And hindi ito intentional na pinapaakyat ko lang yung mga Kristiyano para magtanong kay Logic. Thorn, brother, Yes. can you check if nandyan si Lion Logic? Lion Logic or si Kuyang Ray. Yan, mga Muslim yan. Gusto ata magtanong. Lion Logic, negative. Kuyang Ray, negative. Yep, wala. I'm very sorry. Ayan, okay. Sino? Yan yung mga. Yan. Nasa comment section. Muslim ako. Ayan. Wait lang, no. Sorry sa mga Kristiyano. Hindi mo tayo papap ng Kristiyano. Muslim muna para, pantay naman. Kasi, panay tanong kay Light of Sunay. Ito si Kuyang Ray. Ito, dito pala. Ayan. Ganun, no. Pero si ano muna, sabihin mo muna kung Ayan at salamat at napaakyat din. Ang magtatanong po ako kay Christian Logic, no? Isa po akong Muslim. Narinig ko kanina, Brother Christian Logic, na hindi Muslim si Jesus Christ sapagkat ang practicing niya is practice ng Jew. Ibig sabihin, ang Judaism ang relihiyon ni Jesus Christ. Ngayon, ano ang tama? Judaism na relihiyon ni Jesus Christ or Christianity? Okay, Kuya Ray, salamat sa tanong ha. This is a very good question kasi syempre nga naman, di ba? Kung it makes sense yung tanong, no? Kung siya ay isang Hudyo, bakit hindi na lang tayo lahat-lahat mag-Hudyo? Tama ba? Pero the reason for that is, Kuya Ray, pag binasa po natin ang New Testament, si Jesus po kasi ang fulfillment of the Old Testament. Makikita rin po dun sa Last Supper, nagkaroon siya ng bagong covenant. Sinabi niya dun sa bagong covenant na dun sa remembrance ng blood niya and yung flesh niya and lahat ng promises na pwede mangyari if you in the future. Okay? So that is the reason why, no? Now, kung mapapansin po, next na tanong mo kung bakit hindi Christianity, remember po, when nung nandito po si Jesus, He established the church through Peter. Okay? Sabi niya kay Peter, di ba, you're the rock and on this rock I will build my church. Okay? So meron siyang church na tinatag. And the first names, yung mga names ng mga followers niya is The Way, the Nazarenes, yan yung mga unang pangalan ng mga sekta na nagfa-follow kay Jesus. And nung nagkaroon na ng more organization, okay, so the church, syempre nagkaroon ng mga spreading of the church in Antioch, in Alexandria, etc. And that was the Catholic Church. Well, Christianity is the belief system of the Catholic Church. So, yun po yung history po ng Kuyang Ray. Ang tanong ko po, sino ang tama, Judaism at Christianity? Yun lang yung Okay. Siyempre po tama yung Christianity kasi merong distinction po kasi. Ang distinction is that yung mga Hudyo kasi hindi naniniwala na siya yung Messiah. Diba? So, hindi ako pwede maging Hudyo kasi nga, follower ako ni Christ. Ikaw naniniwala ka na Messiah si Jesus, tama ba? So kung Messiah si Jesus, doon tayo magla-line kung saan siya yung Messiah. So we believe that He is the Messiah
ang mga Hudyo hindi naniniwala na siya yung Messiah, and that's where nagkaroon ng hiwalayan. Okay? So yun po yung sagot ko. Salamat po sa sagot, brother. Salamat po Kuya Henry. Ayun. I think satisfied naman na, and even if you guys don't, wala na tayo magagawa, deadline na, no? So, congratulations. Yes, congratulations Christian Logic, Light of Suna, and sana next time ulit pag may debate kayo, kontakin nyo ulit yung roundtable. Okay, yeah, fantastic. Thank you very much, brothers, and yep, we'll promote this live as well. Thank you.